Mayroon po ba kayong lumang SSS ID na nakahimlay sa inyong pitaka o nakaimbak sa bahay? O kaya naman ay may UMID card kayo na matagal na at hindi na alam kung valid pa rin ito ngayong 2026? Kung oo ang sagot ninyo, huwag kayong mag-alala dahil hindi lang kayo ang nasa ganitong sitwasyon. Libu-libong miyembro ng SSS ngayon ang may katulad na tanong at ang marami sa kanila ay hindi alam kung ano ang tamang hakbang na dapat gawin. Kaya naman sa video na ito, tutulungan natin kayong maunawaan ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong lumang SSS ID, kung valid pa rin ito, kung maaari pa itong i-update, o kung kailangan na ninyong mag-apply ng bagong card. Manatili po kayo hanggang katapusan ng video na ito dahil baka mayroon tayong impormasyon na makakatulong sa inyo o sa inyong pamilya. Nagsimula ang SSS ID system maraming taon na ang nakaraan. Sa una, ang SSS ay nag-i-issue ng simpleng SSS Membership ID card. Ito ang tinatawag nating lumang SSS ID. Mayroon itong pangalan ng miyembro, SSS number, at litrato. Nang lumipas ang mga taon, pinalitan ito ng mas modernong bersyon, ang tinatawag na SSS Digitized ID. Mas maayos ang hitsura nito at may mas malinaw na imprenta ng personal na impormasyon. Pagkatapos, ipinakilala ng SSS at ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang UMID card o ang Unified Multi-Purpose Identification Card. Ang UMID ay hindi lang para sa SSS, tinatanggap din ito bilang valid government ID kahit saan at maaari ding gamitin para sa iba pang gobyerno na transaksyon. May bersyon din ng UMID na may ATM function na tinatawag na UMID ATM Pay Card o EMV Compliant UMID. Ito ay nagbibigay daan sa direktang pagpapadala ng benepisyo, bayad benepisyo o pension sa isang card. At ngayon, mayroon na ring tinatawag na My SSS Card. Ito ang isa sa mga pinakabagong option para sa mga miyembro ng SSS na may modernong disenyo at mas advanced na security features. Importante na maunawaan ang pagkakaiba ng bawat isa para malaman ninyo kung alin ang mayroon kayo at kung ano ang susunod na gagawin. Ngayon, ang madalas na tanong ay ito, ang lumang SSS ID ko, valid pa ba ito? Ang tapat na sagot ay, depende po. Sa ilang transaksyon sa SSS, maaaring tanggapin pa rin ang lumang SSS ID o lumang UMID basta nananatili itong maayos, mababasa ang pangalan, litrato at SSS number at hindi ito sira o burahin. Ang kondisyon ng inyong ID ay napakahalaga. Kung ang inyong lumang ID ay nasira na, hindi na malinaw ang nakasulat o wala ng litrato, mas malamang na hindi ito tatanggapin sa mga opisya niya ng SSS para sa mga transaksyon na nangangailangan ng valid na pagkakakilanlan. Kaya naman, kung ang inyong ID ay sa ganitong kondisyon na, mahalagang malaman ng maagang maaga para hindi kayo mapahiya o mapahirapan pagdating ng araw na kailangan ninyo ito. Mahalagang malaman din na ang pagtanggap o hindi pagtanggap ng isang ID ay maaaring mag-iba depende sa uri ng transaksyon at sa patakaran ng bawat sangay ng SSS. Kaya mas mabuting mag-check muna sa pinakamalapit na SSS branch o sa opisyal na website ng SSS bago kayo pumunta para hindi masayang ang inyong oras at paglalakbay. Kung ang inyong lumang SSS ID ay nasira, nawala, o kailangan nang i-update ang inyong mga personal na impormasyon, may mga hakbang na dapat ninyong sundin. Una at una, huwag kayong pumunta sa mga taong nag-aalok sa Facebook o sa internet na mag-aayos o magpoproseso ng inyong SSS ID nang mabilis kapalit ng bayad. Maraming scammer at fixer ang gumagawa nito at maaari kayong mawalan ng pera at personal na impormasyon nang walang malinaw na resulta. Ang SSS ay may opisyal na proseso para sa pag-update ng records at pagkuha ng bagong ID at hindi ito nangangailangan ng middleman o ng mga taong kumukuha ng bayad na walang opisyal na resibo. Para sa mga miyembro na gusto nilang i-update ang kanilang personal na impormasyon tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan, civil status, address, contact number o beneficiary, ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng opisyal na proseso ng SSS. Para dito, kailangan ninyong pumunta sa pinakamalapit na
SSS branch o gamitin ang online na serbisyo ng SSS kung available sa inyong kaso. Kailangan ninyong magdala ng mga dokumentong sumasaksi sa pagbabagong gusto ninyong gawin. Halimbawa, kung babaguhin ninyo ang inyong pangalan dahil sa kasal, kailangan ninyo ng inyong marriage certificate. Kung babaguhin ninyo ang inyong petsa ng kapanganakan dahil may pagkakamali sa records, kailangan ninyo ng inyong birth certificate mula sa PSA. Para sa pagbabago ng address o contact number, maaaring mas simple ang proseso, ngunit kailangan pa rin ng opisyal na kahilingan. Bago kayo pumunta sa SSS, mahalagang malaman ang mga dokumentong dapat ninyong ihanda. Una, magdala ng inyong opisyal na valid ID na ibang ID bukod sa SSS ID, halimbawa, passport, driver's license, PhilSace National ID, Voter's ID, o iba pang government-issued ID. Ikalawa, dalhin ang inyong lumang SSS ID o UMID card kung meron pa kayo kahit ito ay sira na para ma-check ng SSS ang inyong kasalukuyang records. Ikatlo, alamin at itandaan ang inyong SSS number. Ito ay mahalaga sa lahat ng transaksyon sa SSS. Ikapat, kung may pagbabago sa inyong pangalan o civil status, magdala ng PSA-issued na marriage certificate o iba pang kinakailangang dokumento. Ikalima, kung may pagbabago sa inyong petsa ng kapanganakan o kung may error sa inyong records, magdala ng inyong PSA birth certificate. At kung may iba pang espesipikong transaction kayo, mas mabuting tumawag muna sa SSS hotline o bisitahin ang opisyal na website ng SSS para malaman ang eksaktong listahan ng mga dokumento para sa inyong particular na sitwasyon. Mas mabuting mag-check muna para hindi kayo maulit ng biyahe. Para sa mga miyembrong gusto nilang mag-apply ng bagong SSS card, maging ito ay UMID, UMIDA-TM Pay Card o may SSS card, ang proseso at mga kinakailangan ay maaaring nagbago sa nakalipas na mga taon. Kaya naman, ang pinakamabuting gawin ay direktang magtanong sa SSS branch sa inyong lugar. Tumawag sa opisyal na SSS hotline o bisitahin ang opisyal na website ng SSS sa www.sss.gov.ph para malaman ang pinakabagong proseso at kung anong uri ng card ang available para sa inyong kaso. Huwag basta maniwala sa mga sinasabi ng mga kaibigan o kakilala lamang, lalo na kung ang impormasyon ay galing sa social media na walang opisyal na pinagkukunan. Ang mga patakaran ng SSS ay maaaring mag-iba-iba sa paglipas ng panahon, kaya ang pinakaligtas ay direktang magtanong sa opisyal na SSS. Para sa mga miyembrong may MySSS account na sa internet, maganda ring alamin kung paano suriin ang inyong account para sa mga update tungkol sa inyong ID status o sa inyong mga benepisyo. Sa inyong MySSS account, maaari ninyong makita ang inyong contribution records, loan status, at iba pang impormasyon na may kaugnayan sa inyong pagiging miyembro. Kung wala pa kayong MySSS account, maaari kayong mag-register sa opisyal na website ng SSS. Siguraduhin lamang na kayo mismo ang gumagawa nito at hindi ibinibigay ang inyong personal na impormasyon sa mga estranyo. Ngayon, may espesyal na mensahe para sa aming mga mahal na senior citizen at pensioner. Kayo ang pinaka-importante naming audience ngayon. Kung kayo ay nahihirapan sa mga proseso ng SSS online, huwag kayong mahiya na humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo, o trusted na miyembro ng pamilya. Mas mabuting magtanong sa mga taong kilala ninyo kaysa sa mga estranyo. Huwag ibigay ang inyong SSS number, password ng MySSS account, o anumang personal na impormasyon sa mga taong hindi ninyo kilala, maging ito man ay sa telepono, sa social media, o personal. Ingatan ang inyong mga dokumento tulad ng SSS ID, birth certificate, at iba pang mahahalagang papel. Itago ang mga ito sa ligtas na lugar at gumawa ng photocopy para sa inyong mga talaan. Tungkol naman sa mga fake na Facebook posts at scammers, napakaraming kumakalat ngayon sa social media ang mga pahina at post na nagsasabing makakatulong sila sa inyong SSS ID o SSS documents ng mabilis at madali. Maaaring may iba pa silang hinihinging bayad o impormasyon.
Huwag basta maniwala sa mga ganitong post. Ang opisyal na impormasyon tungkol sa SSS ay makukuha lamang sa www.sss.gov.ph sa opisyal na Facebook page ng SSS Philippines o sa mga opisyal na opisina ng SSS sa inyong lugar. Kung may nag-aalok sa inyo ng mabilis na serbisyo para sa SSS ID ng may bayad na hindi opisyal, ito ay isang malakas na tanda na scam ito. Para hindi masayang ang inyong oras at pera, mag-ingat palagi at mag-verify muna. Sa kabuuan, ang lumang SSS ID ay maaaring may halaga pa rin depende sa kondisyon nito at sa uri ng transaksyon na inyong gagawin. Ngunit kung ito ay sira na, nawala o may mga impormasyon na kailangang i-update, ang pinakamabuting gawin ay makipag-ugnayan sa opisyal na SSS at sundin ang tamang proseso. Huwag hayaang lumipas ang panahon ng walang aksyon, lalo na kung ang inyong ID ay kailangan na para sa mahahalagang transaksyon tulad ng pagkuha ng benepisyo, pag-avail ng loan, o pagpapatunay ng inyong pagkakakilanlan. Ang inyong SSS membership ay resulta ng inyong matagal na pagsisikap at kontribusyon, karapat-dapat kayong makatanggap ng tamang serbisyo mula sa SSS. Kaya huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa opisyal na SSS at laging gamitin ang mga opisyal na channel para sa lahat ng inyong katanungan at pangangailangan. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto ninyo ng mas maraming update tungkol sa SSS, GSIS, pension, senior citizen benefits, government assistance, at mahahalagang balita sa Pilipinas, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na update. Kita-kita po tayo sa susunod na video.